Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sisimangon. Face-to-face, sinumingiti. Face-to-face, inyong bangayan. Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Magandang hapon! What a beautiful afternoon mga kapatid! Dito pa rin ang inyong favorite tambayan tuwing alas 4 ng hapon. Donita Nospo representing ang mga tahimik pero palaban ng team Puti Matingan! Nakarelate ka na, may aral pang kasama. Rael Santiago po at ibabandera ko ang dugong matatapang ng team Pula! Tama na yan! Kaya naman, let's get it on! Dito sa Face-to-Face Harapan! Busog na busog tayo sa kanilang salitang puno ng aral, our harapang tagapayo. Kasangga mo siya basta't nasa tama ka, our legal authority, Attorney Lorna Capuna. You will feel love when he is around. Dr. Love Brother June Banal. At huwag pabayaan ang mental health. Yan ang lagi niyang payo, Doktora Camille Garcia. At siya naman garantisadong handang tumulong sa anumang oras. Ang may kay mamagitan sa mga nagbabangayan. Narito na ang pambansang ate, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Hello! Ate Coring! Pambansang pretty at pambansang pogi at ating trio tagapayo, hello! Uy, kompleto ang pamilya ngayong araw. And talking about pamilya, eto na. Tungkol sa pamilya po ito. Kadalasan naman tungkol sa pamilya, no? Isang nanay ang inirereklamo ang kanyang kinakasama. O ayun, hindi na naman sila kasal. Pinalayas daw siya sa kanilang bahay matapos niyang tulungan ang kanyang bunsong anak. Okay? So, ang tanong talaga dito sa maraming mga pamilyang Pilipino, hanggang saan nga ba dapat nagbibigay suporta ang mga magulang sa kanilang mga anak? Kasi may kilala ako, 40 years old na, nandun pa rin sa nanay niya. May ganon, ano? Pero ito, parang 20 plus, pero may problema dahil nandun pa rin sa bahay ng kanyang nanay. Paano kung ang anak ay anak ng kinakasama mo sa iba? Pero ikaw yung tumutulong. Issue ba talaga ang kumukulong dugo sa hindi naman kadugo? Hindi napigilan ni Vicky ang maiyak habang kinikwento ang pagpapalayas ng live-in partner niya tuwing sila ay nag-aaway. Naku po, lagi pong nag-aaway po sila, Ate Vicky at Kuya Edgar. Hindi na po kayo magtataka kasi nasa labas na po si Ate Vicky. Dala-dala na po ang gamit niya kasi po pinalayas po siya ni Kuya Edgar. Nararamdaman ko yung nararamdaman ni Tito Edgar. Kasi yung mga anak ni Tita Vicky, wala man lang pakialam sa nanay nila. May mag-alsabalutan kaya sa kanilang harapan o home sweet home pa rin ang uuwian? Siya raw ang nanay na hindi kayang tiisin ang kanyang mga anak. Pero bakit siya ang pinalayas ng kanyang kinakasama? Parang weird, di ba? Yes. O alamin natin ang dahilan. Vicky, humarap ka na. Okay, teka muna. Ano ang problema, Vicky? Sino ba ang may-ari ng bahay? Sa kinakasama ko po. Ah, sa kinakasama Opo. mo. Okay. Tapos, ano ang dahilan? Sino yung pinalayas ikaw? Ako po. Pinal- Lagi, opo.
Okay. Lagi po siyang galit dun sa anak kong bunso, ma'am. Lahat kayo magkakasama? Hindi naman po kami totally na magkakasama sa bahay niya. Maliit lang po ang bahay niya, ma'am. Kaya hindi po pwede talagang doon nakatira. Okay. O bakit ka naman naiiyak na? Sa sama po ng loob, ma'am. Dahil nga po, hindi ko akalain na hindi naman niya ganun katanggap. Pag may ano sa galit sa anak ko, dinadamay niya po ako, pinapalayas niya ako. Masakit po sa akin yun. Akala ko po kasi, nung bago kami magkasama, tanggap niya yung mga anak ko. Yung anak kong bunso po, siguro kaya siya ganun ang galit niya, nag-asawa po ng maaga. Yun po. So, dala-dala yung asawa dyan sa bahay? Hindi naman po, kasi maliit lang naman po talaga yung kwarto niya, hindi po pwede na magdalawang pamilya. Talagang, kumbaga, pandalawang tao lang po. Oo. Pang 2 tao lang yung bahay? Yung kwarto po niya. Kwarto lang talaga? Kwarto lang po talaga, ma'am. Sus Mariosep. Maliit lang po talaga. So, 3 kayo doon? Ano po, 2 lang po. Nung wala pa pong asawa yung anak kong bunso, kasama namin, 3 kami. Nung mag-asawa po, bumukod so na. teka muna, so bakit ka pa rin pinalayas? Wala na pala doon yung anak mo? Pagka pumupunta po, pumapasyal, nakasama yung apo ko. Tapos pagka totally po na kung minsan po walang pagkain, siyempre bilang nanay po, tinutulungan ko naman na aabutan ko. Ngayon po, doon po siya nagagalit. Ayun. Opo. Bakit wala ba siyang trabahong sarili? Yung asawa mo? Ano po, driver po siya dati. Sa ngayon po, nahinto po siya talaga ng pagdadrive. Bakit? Idagawa po nung sa license niya. Yung meron pong huli, tapos yung pong may penalty po. Kaya hindi po siya nakabiyahe ng almost mga 7 months naman. Ay, ang hirap naman nun. Opo. Ikaw nagtatrabaho? Ano po, namasukan po akong kasambahay. Magkano ang kita mo? Ano po, ma'am, 7K. Kaya po, hindi lang po ako umaabot na talaga ng 1 month. Minsan po, may nakapasukan ako. 2 weeks lang po ako. So, ngayon, nagagalit yung kinakasama mo dahil dun sa anak mo na nabibigyan mo pa ng kaunting suporta. Opo, pangkain. So, ilang taon na yung anak mo na nag-asawa ng maaga, sabi mo? 23 na po siya ngayon. 23? Nung mag-asawa po siya ay 16. Hay! Bata pa po talaga. 16! 16 pa lang, nag-asawa na. Opo. Naku, kaya naman pala. Advance mag-isip. Ha? Advance mag-isip? Opo. Yung kinakasama niya, may trabaho ba? Ano po, nakaka-extra lang po. Ayun ang problema talaga sa maraming mga pamilyang Pilipino. Lahat underemployed. Yes. Ibig sabihin, yung ano lang, lulubog lilitaw ang trabaho, no? Opo. Minsan may kita, minsan wala, underemployed. Okay, harapang tanong ito ha. Kinukonsinti mo ba na yung anak mo daw ay napakatamad? Hindi naman po siya sa kinukonsinti, ma'am. Pero sabi ko ang ganyan, maghanap ka na ng trabaho. Ako na lang ang mag-aalaga sa anak mo. Sabi ko naman po sa kanyang ganyan. Pero Sinabi ko teka naman muna, po, paano nga ba yan makapagtatrabaho hindi mo pinag-aral ng high school? pinag-aral po, kaso po, nagbulakbol. Ayun, nagbulakbol. Opo. Nasa anak pa rin ang mali. Nasa anak din eh, no? Opo. O eto na, yan ang panig niya ha, panig ni Vicky. Ito naman, siya raw ang nagbabanat ng buto sa kanilang pamilya. Pero bakit iba daw ang nakikinabang sa paghihirap niya? Ito na yung kinakasama ni Vicky. Edgar, humarap ka na. O ayan, Totoo naman talaga yun eh. Nagkakaila ka pa eh. naalin. Sino bang amang papayag na ganun, yung ginagawa mong palihim na hindi ko nalalaman? Hindi naman habang panahon. Hindi naman habang panahon na ikaw ang nagpakain. Ako nagpapakahirap. Sinisimplihan mo ako. Sa kanya ka pati ako dinadamay mo. Matigas kasi ulo ng anak mo. Ayaw ng Pati ako pangaral, dinadamay ayaw makinig. mo. Pinapalayas mo. Samantalang, subsob ang ulo ko ng pakikisama sa'yo. Halos lahat ginagawa ko. Alam ng buong Santa Monica yan. Na ikaw ay mapagsilbi. Lahat po yan, ma'am. Kahit anong gawin mo, isa akong ina, hindi ko kayang itakwil ang mga anak ko.
Okay, Edgar, harapang tanong. Totoo bang pinalayas mo sa inyong tahanan ang kinakasama mong si Vicky? Pero bago mo sagutin yan, magbabalik ang Face to Face Harapan. Pula! Face to face. O eto na, yung nakasabit nating tanong kanina, bakit mainit masyado yung ulo ni Edgar sa bunsong anak ni Vicky na pati siya ay pinalayas? So, totoo bang pinalayas mo na siya? Opo, ma'am, kasi kaya po pinalaya siya. Gawa ng nawalan po ako ng trabaho. Parang doon ko na buo sa kanya. O yung buwisit mo na hindi ka makapagtrabaho, wala kang kinikita, siya may kita, binibigay sa anak. Yun nga po nga, ma'am. O yun. Pero 13 taon, itatapon mo na lang yung 13 taon nyo. Hindi naman sa pangmatagalan na siyempre, makikipagbalikan pa rin kami. Tatanggapin ko pa rin siya. Ikaw talaga, Edgar, pabebe ka eh. Pabebe ka, Edgar eh. Biro mo, gusto ka lang niyang paiyakin. Pero di ba ma'am, ang sakit po nung sa tagal na pinagsama namin sa konting pagkakamali, lagi niya ako pinapalayas. Di po ba? Wala po akong sariling bahay, ma'am. Ang sakit-sakit po sa akin. Ano ba yung mga problema ninyo dyan? Ha? Ano yung sinasabi nyo? Ano sinasabi? Ha? Baka ano? Baka po may bisyo si tatay. May bisyo ka ba? May bisyo ako, pero pagkatapos ka magtrabaho. Okay, ano ba yung bisyo na yon? Alak lang po at saka sigarilyo. Sobra ba siya kung uminom? Hindi naman. Hindi. Dalawang bote lang. Bakit naman minamasama mo yung pagtulong niya sa kanyang anak? Sobra-sobra na ba o minsan lang nangyari? Minsan lang naman. Oo, minsan na lang pala. Dala lang talaga ng init ng ulo mo dahil nawalan ka ng trabaho. So sana yung kinikita mo daw, sa inyo na lang, nataon pa na ngailangan din ng anak mo, yun. Parang nagpatong-patong na, no? Parang ganun. O, aminado naman siya. Aminado naman siya na dala lang ng problema. Problema sa nawala akong trabaho. Oo. Opo, Ano bang ma'am. minamaneho mo? Jeep po, ma'am. Jeep. Novalich Blooming Trip po. Ayun. Okay naman ang kita. Okay naman. O, magkano naman yung kita? Sa maghapon, minsan 900, 1,000, O, biro mo? Pero totoo yun habang tayo'y nagtatrabaho, gumaganda rin yung ating yung buhay natin. 'Di ba? Gumagaan, nabibili natin yung gusto natin. Pero hindi yan mangyayari kung tayo'y nasa bahay lang. Totoo po yan. Oo, kailangan talaga pag-ipunan kung magkano man yung penalty na kailangan nating bayaran. Tutulungan ka namin ng konti. Hindi ba? Para maiusad ka lang. Di ba? Lahat ng bagay sa buhay natin hindi mangyayari kung hindi tayo ang tatayo, kikilos, di ba? Magbubukas ang bibig natin, kailangan talaga gawa ng paraan. So ang tanong ko sa'yo ngayon, Edgar, mahal mo pa ba si Vicky o meron ka ng ibang mahal? Teka muna, huwag mo muna sasagutin ang masalimuot na kwento ng mga away pamilya. Bibigyan kasagutan ng kanilang mga kakampi. Tutok lang dito, mga kapatid, sa Face to Face Harapan! So, ang tanong natin ay, mahal mo pa ba si Vicky? Siyempre, ma'am, mahal ko pa rin pa yan, te. Mahal ko pa rin pa yan siya, ma'am. Nagbibigil ng kilig! Mahal pa naman pala eh. Kayo talaga, ang dumi ng isip nyo. Ayaw mo pa naman talaga siyang iwan. Ayaw pa, ma'am. Ayaw pa niya. Yun nga ang problema ni Tatay Edgar sa bunso. Ikaw nang magsabi kung ano yung bunso. Ang reklamo ko lang po para sa bunso niyang anak, tamad,
hindi maasahan at ayaw makinig, ayaw ng pangaral. Ayaw rin mag-aral. Ayaw mag-aral. Hindi seryoso sa pag-aral. Pero yung anak niyang yon, yan naman ang kakampi ni Vicky. O eto na ha, siya daw ang punot dulo ng pag-aaway ni na Vicky at Tatay Edgar. Rachel, humarap ka na. Kala mo talaga, napakabait mo! Tumutulong ka pero palagi ka nalulumbat! Pag nakakainom ka! Hindi totoo yan. Anong hindi? Walang mukha mo! Hindi totoo yan. Huwag Talaga? mo lang kayo aasa. Sa akin lang, maawa ka sa magulang mo, tulungan mo magulang mo. Naawa ako! Sino mag-aalaga ng anak ko? Problema mo yan. Problema ko? Aga-anak ka ng maaga. Kahit kailan di ka naging ama sa amin! Alam mo yan sa sarili mo! Bakit mo naman nasabing hindi siya naging ama? Ma'am, kung tutusin po, kaya po ako na maaga nag-asawa kasi nagkaroon din niya ng ano sa akin, ma'am eh. Nagkaroon ng ano, ma'am? Nagkaroon ng ano? Ma'am, natutulog po ako. Bata pa po ako nun, ma'am eh. Ngayon natutulog po kami. Ngayon, naramdaman ko po ano eh, may gagawin siya. Tapos imbis na ipakulong lang nanay ko, pero mas kinampihan pa yan. Kaya sa malaloob ko, ni minsan hindi ko po yan sinasagot, ma'am. Ngayon lang po, nagtitimpi lang po ako kasi di ako marunong sumagot lalo sa magulang ko. Kaya hindi niya rin ako masisisi kung ba't ang aga ko po nag-asawa, ma'am. Talagang may mga kwento sa likod ng lahat ng bagay, ano? Oo, yan. O so pagkatapos nun, hindi mo na kinumpronta si Edgar o tinanong? Tinanong ko po siya kasi po nung nagsumbong to sa akin, antimano po, hinarap ko na siya nung araw na yon. Ang sabi po niya, wala akong ginawa, hindi ko alam yan, wala akong ginawa. Nung pagkasabi po niya na ganun, inakit ko na po to na umalis na po kami ng bahay nun. Nung umalis na po kami, siya naman po, lagi-lagi po siyang nagpupunta sa bahay noon. Lagi parang sinuyo ka ulit. Nanunuyo po siya sa akin, humihingi siya ng tawad. Nadala lang po siguro ng nakainom siya. Nakainom ba siya noon, Rachel? Opo, ma'am. Nakainom. Araw-araw po yan. Oo. Araw-araw po yan umiinom. Pero hindi naman madalas, isang beses lang yon. Yung pagtatangka, sabi mo. Yun lang po, Yun lang po. Kaya po hindi na yun na ano, kasi nga po, lumayas na po kami noon. Ilan taong ka noon? Ano lang po ako noon, 9 or 10. Nung inano niya po ako, 9 or 10, ano lang yun, Mga 9 or 10? Opo, mga ganun po. Okay. Pero hindi na naulit? Wala po. Siguro po, ang pangyayari nun, kung nakainom siya, kasi nga po, sa liit po nung kwarto, baka akala po niya, ako yung parang hahawakan niya, siya po yung nahawakan. Yun po ang totoong ano nun, pangyayari. So, nagalit po ako sa kanya, kaya iniwanan ko po siya. Ngayon po, ang ginawa niya, sinuyo niya uli ako ng sinuyo, nagmakaawa siya, na bumalik ako. Ganyan. Okay. O Edgar, ano naman ang masasabi mo sa pangyayaring yun? Dala lang po ng alak yun, ma'am. Dala ng alak. Alak lang. Pero hindi ko gagawin yun kung matino ako. Pero alam nyo, sa ganito pagkakataon, Attorney Lorna, kung i-establish natin na talagang merong attempted rape, no, of a minor, mag-uulit-ulit yun, may pattern yun. In this case, isang beses lang nangyari at hindi na naulit. So ano sa palagay mo? Hindi pwedeng sabihin na isang beses lang, no? Kasi kung lagi naman siyang umiinom, tuwing umiinom siya, at lasing siya, mag-a-attempt siya. At saka yung 9 or 10 years old, hindi na kailangan ng pruweba. Ang tawag doon, statutory rape. Kung 14 and under, talagang automatic na nung may death penalty tayo, death penalty pa yun. Ngayon life imprisonment na. On the word of the child? On the word of the child, because no child, ang isang anak, ang isang bata, hindi nagsusinungaling yan. Hindi gagawa ng storya ang isang bata. No? Kumbinsido ka naman na dala yun ng alak. Kasi nga, well, for me, kailangan ma-establish mo, no, na talagang parating ginagawa.
at parating sumusubok. Pero sabi mo nga, isang beses lang hindi na ulit nangyari. Pagkatapos ang pangyayari yun, doon ka pa rin tumira, di ba? Hindi na po. Ay, hindi na mula nung time na yon. Pero ano, kumbinsido ka ba na dahil lang yun sa kalasingan? Opo, kasi pagka hindi naman po nakainom yan, ma'am, okay naman eh. Matino naman. Opo. Tulad yan, ma'am, akala mo napakabait. Pero pagka nakainom na yan, ma'am, naku, lahat ng sumbat. Ayun. Okay. Yun ba ay pinagsisisihan mo, Edgar? Opo, pero hindi ko talaga ginawa yan. Dala lang talaga ng alak yun. Ayun. Pero kung matino ako, talaga hindi ko, ba't ko gagawin yun? Oh, okay. So, teka muna, yung pagsasama nyo ba, Vicky at Edgar, parating away? O may magaganda rin kayong mga pagsasama at alaala? May maganda pong kaya nga po natututo rin akong bumalik sa kanya pag nanunuyo siya kasi talaga naman pong, meron naman po siya talagang kabaitan. Lalo na po nung maoperahan ako, nawala ang mga anak ko. Siya lang po talaga. Kaya nandun po yung sakit. Kasi, kumbaga po, kahit nawalan siya ng hanap buhay, nandun ako para gabayan siya. Kaya ganun kasakit na pag nagagalit siya, pinapalayas niya ako. Ganun po kasakit. Pero pag sinusuyo niya ako, ganun po rin kabilis na bumalik ako sa kanya. Malaking utang na loob po ang tinanaw ko sa kanya dahil napakalaki po ng naging paghihirap niya sa akin. Totoo po yun, ma'am. Ang talagang masama lang ang loob ko sa tuwing nagagalit siya. Dala po siguro nung wala siyang hanap buhay, pinapalayas niya ako. Ang sakit-sakit po nun. Ikaw ba, mahal mo pa siya? Mahal ko pa. Pero... Ayan. Rachel, so teka muna, yung issue naman, na bakit hindi ka nagtuloy ng pag-aaral mo? Gawa din po kasi nun, ma'am, nung nangyari yun. Ganun ba? Hindi mo naman pwedeng gamitin yon panghabang buhay, yung iisang insidente na yon, no? Kailangan talaga nagsisipag tayo. Kasi kailangan tulungan na natin ang nanay. Hindi na yung humihingi pa tayo, kakaunti lang ang sweldo ng kasambahay. May kabaitan din naman si Edgar na patototohanan ng kanyang kakampi. Siya raw ang magpapatunay na mabait at nagbibigay naman ng pagmamahal at suporta ang kanilang ama-amahan na si Edgar. O ito, kapatid ni Rachel ito, ha? Si Raquel, humarap ka na. So magkapatid kayo, Raquel and Rachel? Opo. Oo, ito nanay nyo? Opo. Okay, so itong si Edgar, tatay-tatayan nyo, 13 taon. O sa palagay mo, tama ba yung pagpapalaya sa iyong nanay? Hindi po. O hindi naman? Opo, hindi naman po dapat. Dapat hindi po dinadamay ni Kuya Egay si nanay sa problema po niya dito sa mga kapatid ko. Pero, naiintindihan mo si Tatay Edgar? Opo, si Tatay Edgar, yan po ay mapagmahal, mabait, na maamahan sa amin. Katunayan nga po, pag nasa probinsya ako, papadala po siya sa akin ng pera. Pag meron po siyang ekstrang sa jeep, pagdadrive po niya, yung baon ng anak ko, sinasagot din po niya minsan. Totoo ba? Opo. Kahit nasa probinsya ka? Opo, tapos tatawag po siya, punta kayo dito. Pasyal tayo, SM, dito muna kayo, 1 week. Oh, may ganon. Opo. So alam mo rin yun, Vicky? Opo. Oh. Alam mo, palagay ko, kung ito mayroong lisensya, nagtatrabaho, ito may napapasukan at may trabaho ka, hindi kayo nag-aaway. Tama. Lahat kayo may sariling katayuan, pagkain, nagtutulungan pa kayo. Di ba? So, ano ba ang solusyon dito sa ganitong klaseng away pamilya? Aalamin natin ang mga payo ng ating trio tagapayo at ang mga opinyon ng mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Okay, Donita and Ryle, sa inyong opinyon, hanggang saan ba dapat suportahan ng mga magulang ang anak?
Sa akin talaga, Ate Coring, para sa akin lang po, suportahan hanggang makatapos sa pag-aaral. Kasi feeling ko, kaya ka pinag-aaral ng mga magulang mo para magkaroon ka rin ng magandang buhay. Ngayon, kung hindi mo tatapusin yun, talaga mahihirapan ka sa mga sitwasyon na darating sa'yo, lalo na pa nag-asawa ka. So hanggat mag-aaral at gusto mag-aaral ng anak, so suportahan niya. Kahit na ayaw mag-aaral, di ba, pinipilit eh. Kasi alam ng mga magulang na, yan lang ang makakatulong sa'yo. Hindi ako habang buhay makakatulong sa'yo. Kasi pag tumanda ako, baka magkasakit na ako, wala na akong pagbibigay sa'yo. So, feeling ko yun talaga. Hanggang doon, suportahan natin ang anak natin hanggang makatapos, hanggang sa magusto nila makuha yung pangarap nila sa buhay. Oo, dapat na pilitin eh. Yes, nasa magulang kasi yun eh, di ba, Ryle? Opo. Para sa akin naman, kasi minsan hindi mo may iwasan mamalasin ka sa buhay po eh, di ba? So, syempre kailangan mo minsan humingi ng tulong sa magulang. Pero kapag ka walang ginagawa yung anak at patuloy na nagre-rely na lang sa magulang, tinatamad, dapat di na ganoon. Ayun. Pabayaan na. Ano? Ang question, hanggang kailan ba dapat sumusuporta ang magulang sa anak? For me for me, forever. And also yung warmth and love kasi ng mother sa anak is forever at hindi mawawala. So, hanggat kaya ng magulang, hanggat may means, then I think tutulong at magsusupport pa rin sa anak. Hanggat may means, ha? Sintidora. Okay? Ayun, so sa nasabi niya, dapat nga may means. So, dun papasok na wala nga kasing means kasi wala nga trabaho si Tatay Edgar. Siya yung nagsusupport. So, parang baka kasi nagagalit si Tatay Edgar na nagbibigay si Ate Vicky kay Rachel since nakikita niya na hindi naman kasi nakatrabaho si Rachel. So, parang lahat ng pinaghihirapan nila napupunta kay ate. And syempre, wala din silang trabaho. So, saan mapupunta yung pera nila? Lagi din sa kanya. And ayun. Ay, talaga ba? Dr. Love, hanggang saan ba ang obligasyon ng magulang sa anak? Ate Coring, sa tingin ko lang, this is personal. Ang magulang hanggang kamatayan sumusuporta sa anak sa obligasyon niya sa anak hanggang kaya niya. Kung matanda na at wala nang pagkakakitaan yung nanay, ay yung anak naman ang kinakailangan tumulong dun sa nanay. Dito sa kasong ito, Ate Coring, nakita natin yung pagmamahal talaga ni Vicky dun sa kanyang anak. And, pinasasalamatan natin siya kasi yung tunay na damdamin at ugali ng isang ina nakita natin sa kanya. Pero may pagkukulang ang nanay ng disiplina at pagtuturo sa anak na maging responsable. Paano mo naman ako makukumbinsi? At the age of 15, nag-asawa na. Ngayon may 2 anak. Ano? Yung ba ang takbuhan niya? Yung ba ang solusyon doon sa kahirapan na pinagdadaanan nila? Hindi, di ba? Yet, ano ang nakita natin kay Vicky at saka kay Edgar? Nagli-live-in sila. Walang commitment. Ngayon, anong nangyari sa anak ni Vicky? Si Rachel, live-in din. Pag lumaki yung anak ni Rachel, naging standard na yan, normal na yan. Live-in na lang, wala nang commitment. Di ba? So, but then, hindi ka pa rin ligtas sa akin, Edgar. Doon sa ginawa mo dito sa batang ito nung siya'y bata pa, hindi mo po pwedeng ikatwiran sa akin na lasing ka o nakainom ka. Tantanan mo na ang pag-inom ng alak. Lalo ngayon wala kang hanap buhay. Tantanan mo na dahil walang mabuting nagagawa sa iyo, no? Sana maibalik pa rin yung inyong pagsasama. Sa tingin ko naman, si Vicky ay nakahandang magpatawad sa iyo. Pero, Edgar, siguruhin mo lang na makontrol mo ang bawat salita na lumalabas sa bibig mo dahil sisira at makasusugat yan sa puso ng iba. Pag-usahin niya na lang inyong pagsasama. Ayun. Okay. Thank you, Dr. Love. Bawat isa sa inyo may sermon ngayong araw, ha? Attorney Kapunan, sa isang relasyon, lalo na kung live-in partner, wala namang obligasyon si Edgar, di ba, na suportahan o tulungang paaralin yung bata na I think ginawa naman niya. So, sa ganyan klaseng, walang mga obligasyon kung live-in lamang. Sa live-in relationship, walang obligation ang live-in partners to give support. Kung hindi nila common child, si Ma'am Vicky, obligasyon niya
ang suportahan ng minor children niya. Ang tanong, Ate Coring, up to what age? No? Yes, kasi hindi na minor si Rachel. Okay. Sa batas kasi, dalawa yun eh. Sa family code, ang sinasabi, ang minor is 21 and below. So, hindi talaga consistent, no? Pero pag minor ka, obligasyon ng parents mo, whether legitimate or illegitimate ka, na suportahan ka until you are gainfully employed. Anong ibig sabihin doon? Hanggang makahanap ka ng sarili mong trabaho at pwede mo nang isuportahan ang sarili mo. Intindihin natin na yung mga magulang natin tumatanda na. Kailangan nila ng sarili nilang happiness, no? Hindi yung burden na yon. Ngayon, ang sasabihin ko lang, ang Vicky, ang tawag sa iyo sa batas, battered woman. Ano yung ibig sabihin ng battered woman? Bugbog sarado ka na nga, hindi yung physical, no? Pero bugbog sarado ka, psychological, emotional, verbal, kung minsan, layas ka dito. O, mamaya, linigawan ka, babalik ka na naman. Ang tawag doon, battered woman syndrome. Tawag doon domestic violence, no? Kanya pag-isipan nyo, love ba yan? O baka kailangan lang ni Edgar, kanya pabalik-balik ka sa kanya. Baka ang kailangan mo caregiver, hindi kinakasama sa buhay. Kasi pag wala ng respeto sa isa't isa, parang hindi mo na matatawag na pagmamahal yun. Hindi na. Respeto, napaka-importante po talaga ng respeto. Doc Camille, sa mga anak, ano ba yon? Kasi para sa akin, yung punot dulo ng problema nila, yun na nga, dahil nga sa una, hindi na naipilit pag-aralin si Rachel. Kung ito'y nag-aral, nakapagtapos, may trabaho, baka hindi sila nag-aaway, you know what I mean? So ano ba ang, pinipilit ba dapat talaga ang bata mag-aral? Actually, kahit ano sabihin nyo, talagang obligasyon talagang paaralin ng mga anak Regardless, di ba yung ang iba na merong special needs, pinag-aaral. So what more, yung talagang normal individuals, talagang pinag-aaral. Pero ito sa pagkakataong ito, no, Ate Coring, nakikita ko rin yung possibility kung bakit naging defiant dito si Rachel. Ang problema lang, kasi meron tayong tinatawag na pseudo-PTSD. Ano ibig sabihin ng pseudo-PTSD? Yung post-traumatic stress disorder niya, parang in-intensify niya kahit na hindi naman talaga umabot sa punto na may nangyari sa kanya to justify kung ano yung ginawa niya. Kaya ano sabi niya, di ba? Kaya nga ako nag-asawa ng maaga eh. So, magiging dahilan ba yun? Dahil nagkaroon ka ng ganitong trauma, kailangan yun ang magiging gawin mo. Pangalawa, kaya nga siya humihingi ng pera eh. Kasi parang ang punto dito, may nangyari sa anak ko eh. Kaya tinatapalan ko ng pera yung mga needs niya dahil kasi ito yung nangyari. So yun yung parang possible na dynamics. Pero tama si attorney nung sinabi dito na battered person dito si Ate Vicky for reasons na yung tawag sa kanila yung trauma bonding. Ano yung sabihin? Natu-traumatize na si Ate Vicky pero dahil sa apologies at saka sa paghingi ng sorry palagi dito at yung iniisip niyang utang na loob, palagi niyang pinagbibigyan. Kaya hindi siya makaalis dito sa sinatawag nating possibility na abusive na yung relationship pero yet ang iniisip niya hindi, mahal ko tong tao to. So sana ma-realize nila totoo ba yung pagmamahal na nararamdaman ng isa't isa. Ayun, kailangan po pag-isipan din ninyong mabuti, ano? Alam kong nagmamahalan, pero ang pagmamahal hindi lang hanggang sa nararamdaman natin. Yun ay pinapakita sa aksyon. Kung parati tayo nagmamalabi sa pananalita, hindi na po pagmamahal yun. Ayun. At may hangganan din naman ito. O ayun, may hangganan din ang nanay mo sa pagtulong sa'yo. Lahat may hangganan. Kailangan natin tulungan ang ating mga sarili. Napakabigat po ng mga tagpo sa ating entablado. Posible pa kayong magkasundo ang pamilyang sinira ng katamaran daw at pagiging batugan o kaya naman po ang pagmamalabis sa isa't isa. Alamin po natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to Face, season mo, harapin mo, face to face. Naku, magkakasundo pa kaya kayo? Pero bago nyo sagutin yan, eto, importante talaga na ginagawa natin ang paraan ng ating sarili. Nakikita ko dito yung yung kung saan sila naiipit. Kasi hindi nga siya makapagtrabaho dahil wala siyang lisensya. So,
kung kami na ang sasagot sa mga penalty para mabalik na ang lisensya mo, siguro naman magtatrabaho ka na. Opo, ma'am. Ano? Ngayon, kung makakahanap ka rin ng hindi naman gaanong mahirap na trabaho, hindi ka na magbubuhat ng mga may sakit, di ba? Yung talagang ordinaryong trabaho lang sa bahay, maghanap ka na, Day. Kasi pag pinagsama yung kinikita ninyo, makakaupa kayo ng medyo mas maluwag na titirahan. Hindi kayo nabuburyong sa iisang maliit na kwarto. Tama mo. O, Rachel, huwag ka na mag-aanak. Tutulungan ka namin sa ALS para maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Ha? Pabayaan mo nang magtrabaho mo na nanay mo, ikaw mag-aral ka habang inaalagaan mo yung mga anak mo. Huwag ka na mag-aanak. Isa lang naman po yung nasa akin, ma'am. Ay, kaya nga, meron ka na bang 4-piece? Wala. O, bakit ganun? I-rehistro ka namin, libreng pera yon kung pinapaaral mo ang anak mo. Ayan, bibigyan ka ng pera ng gobyerno. Kailangan alam natin kung anong obligasyon ng gobyerno sa atin. O ayan, so, di ba magkakaayos-ayos na, ikaw hindi ka na magsasalita ng masama. Hindi na rin siguro, ma'am. Pag may trabaho na po ako. Iwasan mo na yun. Alam mo naman na galing lang yun sa problema mo sa isip. Di ba, no? Opo, ma'am. Dala lang ng pagkawala ng trabaho. Hindi ako humingi ng pera sa asawa ko. Sa totoo lang, never. Never ako humingi. Pag inaabutan ako, syempre tatanggapin ko. Pero, minsan lang mangyari yun. Okay. Talagang ang babae dapat may sarili kang katayuan. Kaya ipapaubaya ko na sa inyo kung kayo'y magbabati-bati ngayon o hindi. Baka sabihin ng tao, pinipilit ko lang kayo. O, so, magkakasundo na ba kayo? Sorry, mahal. Dala lang ng trabaho eh. Tumayo ka. She's smiling like she used to smile way back when. Sorry, ma'am. Wala kasing trabaho eh. Magbay kasi ako eh. Sorry na, hindi na maulit yun. So, ayan, nagkaayos na. Rachel, mag-aral ka na, ha? At yung kinakasama mo, dapat may trabaho din yan. Tapos 4-piece para hindi ka na humihingi sa nanay mo. Okay, sana magkaigihan at makahanap sila lahat ng kanilang itatrabaho. Muli po tayong napapaalalahanan ng kaso natin ngayong araw na ang obligasyon ng magulang sa anak, kung minsan, nagiging panghabang buhay na pasanin na hindi naman dapat. Kung tama na sa simula ang pagpapalaki sa anak, kailangan po nating patapusin sa pag-aaral ang ating mga anak. Ito pala'y talagang pinipilit. Ngayon ko lang napapaalala din sa aking sarili na ito'y hindi optional. Ito po'y kailangan gawin ang magulang, pati anak din, ang magdudusa, promise, kapag hindi ninyo pinatapos sa pag-aaral ang inyong mga anak. May ALS po. Ihabol na ninyo ngayon yan. At maikling paalala muli tungkol sa pakahulugan ng tunay na pagmamahal. Ito po ay mapasensya, umiintindi, hindi parating galit, hindi nagmamalabis, tumutulong. At tayo ay makapagbibigay ng tunay na pagmamahal lamang kung mamahalin at ayusin muna natin ang ating mga sarili, ha? Huwag po tayong titigil hanggang walang nahahanap na marangal na pagkakakitaan. Dignidad po yan. Madalas, marami tayong dahilan. Pero ang ugat niyan lahat, pala, tayo ay kontrolado din ng katamaran. Yon, aminin na natin yon. Okay, ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang iharap dito sa Face to Face Harapan! Okay, so, uuwi ka na doon. Hanap kayo ng ng maayos na binitata. Pag nakahanap kayo ng trabaho. Gaano katagal yung gaano katagal yung lisensya? Pag binayaran, agad mabibigay? Hindi, mag-release pa ako, ma'am. Oo. Kaya lang Oo. May kalaguyo ka daw. Yun po yung sabi-sabi po nila. Paninira ka kasi, porket hindi na pupunta sa'yo yung mga sustento, mukha ka kasi pera. Wawa, ako pa mukhang pera. Mukha kang pera, mukha kang pera. So, hindi
hindi pala ikaw yung aktual na nakakita. Hindi po. Concern lang